Hello mga kamami, it's your Mami Don. Pumunta ako noong November 1, 2024 sa Baguio at ito yung mga nangyari. At kung nagpaplano ka pumunta ng Baguio as a solo traveler, panoorin mo tong video ko, mali mo makakuha ka ng idea. 10 PM na October 31 ay umalis ako dito sa Cavite para pumunta ng PITX at doon sasakay ng point-to-point na bus papuntang Baguio. 1 AM yung pinakamaagang biyahe ng point-to-point na bus papuntang Baguio. At swerte ko nakaabot ako ng 1 AM, may last ticket pa na isa. Disclaimer lang ha, 2 AM talagang pinakamaagang biyahe nila. Ewan ko ba't nagkaroon ng 1 AM noong November 1. Siguro dahil sa dami ng pasahero. At ang name ng bus company ay Pangasinan Solid North. Sa pamasahe naman, 950 yung luxury nila, yun yung kinuha ko. At 850 naman sa deluxe nila. At ang pagkakaiba ng luxury sa deluxe, mas onting upuan ng luxury. Then, mas mabibend mo yung upuan para mas makahiga ka. May free wifi na rin, pero hindi siya ganun kalakas. May USB socket na rin para makapag-charge ka ng phone mo. Meron na ring CR, mabango at malinis siya. Hindi ko alam kung pwede mag-poops. Ang ginawa ko dito, umihilang ako. May free snacks na rin at tubig. Kapag nagutom ka, may kakainin ka at iinumin sa biyahe. Bukod sa driver, ay may kasama na ring bus attendant. I-announce niya kung aalis na yung bus. On time nga umalis yung bus at ang tayong gagawin natin ay matulog sa biyahe. After 4 hours, pagkagising ko ay nasa Baguio na kami. Ganun kabilis yung biyahe. Pagkababa ko ng bus ay nagabang ako ng taxi para mayatid ako sa Tribu Hostel. Yun yung pag-iistihan ko. Sa upper bonus siya makikita, pero may bar sila sa Session Road. Yun ang pinakamalapit sa bus station. Pero mas mahal siya ng onte. Pero sa experience ko, mas mabuti pa lang sa Session Road ako nag-book para hindi magastos na pamasahe. Kasi mas malapit sa mga pasyalan. After ko magbayad, ay iniwan ko yung mga gamit ko kasi 10 AM pa yung early check-in. Una ko pinuntahan ay ang Baguio Cathedral. Every time nakakita ako ng simbahan sa ibang lugar, pinupuntahan ko talaga at pinapasok ko. At dahil Catholic na tayo, nagsimba na rin ako and the feeling was so satisfying. After ko magsimba, ay pumunta ako dito sa El Padrino para humigop ng hot choco kasi sobrang lamig dito sa Baguio nung dumating ako. For me, napakasarap ng hot choco nila dito kasi hindi siya ganun katamis. After ko mag-hot choco, ay pumunta naman ako sa Burnham Park. Actually, hindi talaga ako magbabangka dapat. Nag-uubos lang ako ng oras kasi napakaaga pa nito. Yung Burnham Park lang talaga ang pinakamaagang nagbubukas ng pasyalan dito sa Baguio. The rest, 8 or 10 AM na nagbubukas. 250 pesos yung bayad dito sa bangka. May kasama ng taga-Saguan. Ito yung pangit sa solo traveler kasi kapag group yung bayad, susuluhin mo talaga kasi wala kang kahati. And 30 minutes naman yung itinagal ko sa bangka. Kumain naman ako ng almusal, papaitan yung ulam ko. Napakasarap niya at malambot. Kaso nagulat ako sa presyo. Yung isang rice at isang papaitan, 180 inabot. Akala ko nga kasi mas mura sa karinderya kaya hindi ko na tinanong yung presyo. Pero worth it naman kasi masarap siya. Luckily, may dala akong katrabaho na nandun din sa Baguio kaya pinuntahan ko sila. Si Kuya PV nakasama si Ate Ana at ang kanyang anak. Then si Dong naman nasa kwarto pa daw. Naka-braces na. Simple nga lang yan. May tinga pa nga eh, may tinga pa. Ay, grabe. Ano kailan kayo dito? Bukas lang. Linggo pa ako eh. Solo flight ka lang pala. Like ng Boracay. Kasi ang hirap mag-aya, mga walang budget. O kaya mga nagtitipid. Alam mo naman ako, walang binubuhay, sarili lang. Bago kami mamasyal ay dumaan muna kami sa SM Baguio para kumain. Nag-join ako sa kanila kasi medyo bitin ako dun sa papaitan na kinain ko. Una namin pinuntahan ay ang Igorot Stone Kingdom. Yung ticket dito is 100 pesos per head. Pag pumunta ka dito, mga stone lang naman yung makikita mo pero mga structure siya na gawa sa stone. Pangalawang pinunta namin ay ang Tamawan Village. Dito naman is 110 ang entrance. Paano ba ito i-pronounce? Pangalan? Tamawan. Dito sa Tamawan pa. Ang daan naman dito ay pataas at paikot lang siya. Tapos makakakita ka ng iba't ibang klase ng halaman. At ang pinaka-nagustuhan ko dito ay ang kanilang iba't ibang paintings. Ang gaganda. Hindi ko na itanong kung ibinibenta ba ito at magkano or for display lang siya. Sunod naman na pinuntahan namin ay ang The Diplomat. Ito yung tinatawag nilang haunted house. Kung may mga sasakyan pala kayo, ay suggest mag-commute na lang kayo kasi mahirap maghanap ng mga parking sa mga pupuntahan at pagbalik nyo sa hotel. Then dito naman sa Diplomat, 10 pesos yung entrance. Diba? Mura lang. Kung may third eye ka, baka sakaling may magpakita sa'yo.
Sa case ko kasi wala naman akong third eye, kaya wala akong naramdaman. Noon daw pwede pumasok sa loob, kaya makakaramdam ko talaga ng lamig. Pero ngayon pinagbawal na kasi may mga nahuhulog daw kasi sobrang katagalan ng building. After that, umuwi na kami at nagpahinga. Kinagabihan ay pumunta naman kami sa Christmas Village. Dito napakadami ng tao, especially bata, kasi pambata talaga siya. Dito naman, nasa 170 to 240 ang entrance. At habang nag-aantay na mag-open ang night market, nag-shot muna kami dito sa Cholos. Recommendable ko tong bar na to kasi mura lang yung mga price nila. Then after namin sa Cholos ay pumunta na kami sa night market. Wala akong biniling ukay-ukay kasi ang habol ko dito yung pagkain nila, kaya dumiretso na kami na sa dulo. And mura lang din yung mga pagkain nila dito, kaya worth it puntahan talaga paggabi. Pero karamihan dito mahal yung bilihin, kaya I suggest magdala ka talaga ng maraming pera sa pagkain. So yun lang mga kamami, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Sa mga single dyan, sana magkajowa na kayo. Wait for the part 2. Bye!